Ang anak niya ay tuwang-tuwa kahit mag-isa na palo ng palo ng bola. Hindi ko to kailangan. Mahinang sabi niya kay Asher na muli siya nitong hawakan sa mga kamay. Inayos pa nito ang mga paa niya gamit ang paa rin nito. Giniya nitong muli ang kamay niya ng paulit-ulit. Para yung may guide na 1, 2, and 3. Ako kailangan ko. Sway like this. Kailangan mo rin to? When a man tries to harass you inside the ship, you will make his head like a golf ball. Hampasin mo ng ganito pero dapat shoot sa butas. Anito pa sabay hampas ng malakas. Hawak ang kamay niya. Tumalsik ang bola sa malayo tapos ay nagtatalon ang nakaabang na lalaki doon. Shoot! Ani Isaac na nakangisi. Wala pa ring kupas. Naparunok pala siya. Ganun pala yun. Akala niya kahit saan tumalsik ang bola okay lang. Kahit pa sa noon na matandang kung sino man. Dapat pala shoot pa rin ang bola. At sa layo ng butas magaling nga si Asher. Chamba? Wala sa hinagap na nais sa boses ni Kiana ang pangaasar niya, kaya humalakak ito. Wala ka talagang bilib sa akin, no? Tanong nito habang nakapamewang at nakatitig sa kanya. Kumuha ito ng sariling club, tapos ay pumesto. Kita pa rin ni Kiana ang mga mata na hindi makapaniwalang kadate niya ang isang Asher. Kung mga parokyano ang mga ito ng golf club, ibig sabihin, kilala ng mga ito ang bilyonaryo. If I shoot this ball, I will kiss you. Anito at di siya nakahuma dahil nakangiti ito. Anong kiss? Opo, opo. Nangitiling sabi ni Elora kaya namutla siya. Mariosep. Uumpisan na niyang manalangin sa lahat ng santo na sana'y totoong tsamba lamang kanina. Watch carefully. He winked but she gulped. Asher's eyes squinted. Dinilaan niya ang labi habang nakatitig sa magandang mukha ni Kiana. He does not mind if some old pretty faces are surrounding him this time. Nakafocus lamang siya sa babaeng kasama niya. Totoo nga ang nag-iba na siya. Noon kapag nakakita siya ng magandang inigi-initiate, tumataas kagad ang libido niya. Ngayon ayaw niyang ipahiya si Kiana at si Elora. Tila ba walang epekto ang mga papansin na babaeng nakapalibot sa kanila ngayon. Kita niya ang pamumutla nito at paglunok ng laway. Para tong nananalangin na huwag niyang maishot ang bola. At nananalangin din siya na huwag umiral ang pagiging pasmado niya. Asher was trembling inside, sweating. Tangina, bakit siya ninenervyos? Expert siya sa golf. Bata pa lang siya tulad na Elora, kasama na siya ng daddy niya sa paglalaro. Kahit nabihira na siyang pumasyal sa golf course, asentado pa rin siya. It's just like aiming for a woman's pussy. Tinatansya ni Asher ang tira. Nakikita niya si Elora talon ng talon. Tito Heyos, go, go, go! Anak! Saway din ng ina kaya tila ba lalo siyang kinabahan. He positioned himself so well, umaasinta. Lah, dibdiban! Nakangusong sabi ni Kiana kaya't nawala siya sa konsentrasyon dahil lumalakak siya. He swore to fuck that no woman made him laugh this way. Ang ekspresyon ng mukha ng batang mukha nito ay sobrang nakakatawa. Masama ang tingin nito sa kanya tapos nakatulis ang mga labi. Kahit ng mga tauhan niya ay natatawa na rin. Si Sir Isaac hindi napigil ang tawa ng malakas. Siguro halata talaga siyang masinsilin ng konsentrasyon para makihalik. Fuck! Marami na naman siyang naging babae sa buhay niya, pero para siyang sinisilihan na makahalik na isang Kiana. Why? Malay niya. Nang umupa ang lahat, muli siyang bumalik sa pesto niya at nag-concentrate. Pigil na pigil ang matawa. He has to do it with a kiss. Muling inihanda ni Asher ang mga kamay at braso. Naroon pa rin ang pawis sa loob ng guwantes. Napausal pa nga siya ng panalangin ng palihim. He prepared to hit the ball this time. He aimed for it and hit it. Tinanaw niya ang bola pero bakit parang walang lumilipad na golf ball? Halos lumawa ang mga mata niya sa pagtanaw pero nagtawanan ng lahat. Maging si Kiana ay malakas ang tawa at nagtatalon pa. Di mo tinamaan. Kantsaw nito at saka nagtatalon kaya tumingin siya sa bola. Naroon pa rin yon. Ang napanot ay ang carpet. Damn! Inis na natatawang mura niya sa sarili. Gigil siyang tumitig sa bola habang pinagtatawanan siya ng lahat. Talo ka! Talo! Tuwang-tuwang sabi ni Kiana at saka nagtatalon ulit. Tangina, kapag siya'y nanalo sa sunod, hindi lang halik ang magmukuha nito sa kanya. Lumapit siya sa mag-ina. Sayang po, Tito Heyos. Anong bata sa kanya. He just smiled and stared at Kiana, hands on his waist.
Busy to sa pagtawa at pangantsaw sa kanya. Sabi ko na tsamba lang yun. Anito pa lalo't siyang inaasar kaya't naiiling niya itong hinalikan sa noo. Napatigil tong bigla. Masabi pa kaya nitong tsamba kapag nadala niya ito sa kama? Doon sigurado hindi na nito masasabing tsamba siya. Napatunga nga ito sa kanya. Ninervyos lang ako. Naman niya at saka pinunas ang pawis. Sa susunod talo ka na. Anito sa kanya at saka pumantay sa may golf ball. Binalingan niya si Elora. He bent a little bit. Nakikipag-high five siya sa bata. Di ko tinamaan. Opo. Napatakip to sa bibig para pigilin ng tawa, kaya naman kiriliti niya to. Pinagtatawanan mo ko, ha? Ani ang kunwari gigil habang ito naman pailag-ilag at humahagikik. Dapat po, nalo kayo para kiss niyo si mama? Tumatawa pang sabi nito sa kanya kaya't natatawa rin siya. Niyakap niya to at kinarga. Darating ako dyan, baby. Huwag kang mainip. Buisit naman kase't umiral ang pagiging pasmado niya Di siya pinayagan sa kanyang kamanyakan. Since talo ka, wala nang unang deal sa mali kong bintang kanina. Or even. Biglang sabi ni Kiana kaya naman nakagat na lang niya ang labi at nagkibit balikan. Tinignan niya to dahil napakatalino din itong mag-isip. Matalino sa pag-iwas sa mga bagay-bagay. Pagkatapos sila maglaro, niyaya ni Asher mag-ina para magmerienda. 4:00 na ng hapon at para nag-iiba na ang tabas ng panahon. Kanina mahalumigmig lang pero ngayon nagbabadya ng ulan ng mga ulap. Ang mga taong nagsipag-alisa na rin dahil parang anumang sandali babagsak na ang ulan. Bye Asher, anang ilang babae sa kanyang nakakakilala. Tapos may tumakip sa balikat niya kaya't agad siyang napalingon bago pa man niya maisakay si Elora sa likod ng cart. Lucas, aniya sa pinsan na nakangisi. Nakangisi rin ang lalaki pero hindi sa kanya nakatingin, kung hindi kay Kiana na inaayos ang sintas ng batang karga niya. Insan, sagot ng pinsan niya pero wala sa kanyang atensyon. Look at me, utos niya rito na kinatawan nito. Sorry, I was mesmerized, amin ni Lucas. Alam ko, anong ginagawa mo rito? I met a friend, I just dropped by and saw you. Tumango siya. That, aniya sa dalaga na tumingin kaagad sa kanya. This is my cousin, Lucas. Look, this is Kiana and her daughter, Elora. Elora smiled sweetly. Gandang bata. Agad komento ni Lucas, nakita namang totoo ang papuri. Tumingin ang lalaki kay Kiana at kimilang na alanganing ngumiti ang isa. Gandang nanay. Aniya kaagad para unahan na si Lucas. Lucas laughed and nodded. Nakagat naman ni Kiana ang labit parang nahihiya na umiwas ng tingin. Do you want to come with us? For a snack? Alok niya sa pinsan na umiling naman. Hindi na. Babalik na ka sa Makati. Baka may sumabag na naman kapag di ako on time. Oh, anya rito. Di mo pa pala hinihiwalayan si Liza? Hindi umimik si Lucas pero napansin niya ang paglalim ng titig ni Kiana sa kanya na para bang may nasabi siyang mali. Nasa mukha naman ng pinsan niya ang confusion. Marahil litong-lito na talaga iyon kung hihiwalayan si Olivia o hindi. Aalis na kami, insan? Aniya at tumango naman si Lucas. Sinakay niya si Elora sa likod ng cart at walang imik namang sumakay si Kiana sa harapan. Tila ba may malalim tong iniisip dahil natatanaw sa malayo. Tumabi siya rito matapos tong pagmasdan. Are you okay? Di nakatiis sa tanong ni Asher sa dalaga. Absent-minded pa ito at hindi agad siya pinansin. Pero kapag Kwan lumingon sa kanya. Ha? Are you okay? Kiana nodded. Ayaw niyang maniwala dahil parang iba to kaysa kanya kanina. At nang dumating lang si Lucas, iyon nangyari. Do you know Lucas? Yun na lang ang tanong sa halip na magtanong ng konektado sa nakaraan nito. Umiling ito. He is kind. Tumango lamang ito. Baka umulan na. Bilisan na natin para makauwi na rin kami. Okay, he said and abided. Kahit sa bahay nang sila'y dumating, si Elora lang ang maganang kumain ng luto ng katiwala niya. Masarap naman yon kahit parang walang gana si Kiana. He believes she's not okay but he's afraid to ask her. Baka lalo siyang magkamali ng tanong, lumala ang nararamdaman nitong kung ano. Makakabawi ba tayo bago dumilim? She asked after a while and looked out of the window. Umuulan na at madilim din sa labas. Parang paggabi na kahit maaga pa naman. Mukhang takot si Kianang maggabihan at bilang pakikisimpatya sa nararamdaman nitong takot ay tumango siya. Of course. You'll be home safe and sound. I promise you that.
Tumitig muna to sa kanya tapos tumango ng alanganin. Baka natatakot tong magabihan siya ng makasama. Baka naalala pa nito ang nangyari ditong masama noon. Pagkatapos nga ni Elorang kumain, agad nang niyaya ni Asher si Kiana na sumakay na ng sasakyan para makauwi na sila. Wala silang imik sa sasakyan. Hindi niya rin alam kung ano ang topic ng bubuksan pero sinusumpa niya gusto niyang basagin ang katahimikan. Hanggang sa naisip niya nang sasabihin, "Did Ate Violet tell you what to do next?" "Oo. Sabi niya unang sakay namin sa barko papuntang Mindanao." "Great! That's just more than 5 hours of travel by the sea. Are you ready?" "I have to," she replied. "Aalis po ulit ikaw, Mama?" Biglang tanong ni Elora. "Oo, baby, pero gabi nasa bahay na rin ako." Maagap na sagot nito sa anak. "Susunduin ko siya para iuwi sa'yo?" Naman niya kaya tinignan siya ni Kiana. "Opo, Tito Heyos. Para din po okay si Mama at walang bad guys." Nito. Nag-alala siya sa sinabi ni Elora. That might trigger Kiana's emotion. But when he looked at her, she just smiled at Elora. Siguro'y wala namang alam ang bata. Kaya lang nag-alala talaga sa ina kaya't nakapagbanggit ng bad guys. "You heard that." Dinaan niya sa biro ang salita. "Nasa tamang tao sa kamay ko?" Blah blah. Nito sa kanya at saka umirap kaya naman natawa siya. "Oo na. At least alam mong good boy ako." Proud na sabi niya pero gusto rin ni Asher nang umuwi sa sariling sinabi. Oo, ngayon good boy siya pero kapag nalaman ni Kiana ang kanyang nakaraan, baka katakutan din siya nito. Sasabihin naman niya yon paunti-unti para kahit papaano mapag-aralan nitong kilalanin pa siya at matanggap siya sa pagiging siraulo niya noong kanyang kabataan. "I will not break that trust, Dad. Kapag ako ang kasama mo, rest assured that you will feel safe all the time." I promised that in front of Elora. Hindi ito umimik at talatili lang nakatingin sa kanya. Parang tinitimbang kung maniniwala ba sa kanya o hindi. Ang bata agad namang nag-2 thumbs up sa kanya. "Opo, Tito Heyos. Aalagaan niyo po si Mama tapos kapag po love na kayo ni Mama, ilalagay po kita sa family tree." Yon sa kanya. He chuckled. "Family tree? You can put my pic now. Sabihin mo ako ang papa mo." Sus ko? Mabilis na bulalas ni Kiana. Ang kalokohan ninyong dalawa parehas. Baka magkagulo sa eskwelahan kapag ginawa yan ni Yesh. "I will get the most handsome photo I have. Kailan natin ididikit?" "Hoy Asher ha, masyado mo yung kinukonsente." "I am just stating the fact, babe. Talagang magiging tatay naman nga ako kapag sinagot mo na ako." "Anong sinagot? Nanliligaw ka? Nanliligaw ka ba? Hindi ba obvious?" Kindat niya rito kaya tulis na tulis ang labi nito sa kanya. Cute na cute ito kapag ganon. Lalo siyang nasisiyahan na asarin. At masaya rin siya ngayon. Sa totoo lang mula nang malaman niya na maluba ang kanyang ama at nauwi na yon sa pagkamatay, hindi pa siya tumawa ng ganito. Ngayon lang. "That? Thank you for this day though at first you made me mad." Sinundan niya yon ng tawa dahil pinukol siya nito na masamang tingin. Kidding aside, I was so happy. Since Dad got terribly sick and died, I was never able to feel this way. Kailang ni Elora ang nagpatawa sa akin ng ganito. I feel like I am not alone. Ngumiti ito ng kaunti. "Salamat din dahil pinasaya mo ang anak ko. Pinapakita mo mapagkakatiwalaan ka. Pasensya ka na kung medyo aloof ako. Di madaling magtiwala sa tao. I understand." Di na to umimik pa kaya't dinaanan lang ni Asher ang lahat sa pangiti. At least panatag kahit panong loob nito sa kanya. "Sino si Liza?" Bigla ang tanong nito sa kanya. "Liza, you mean my cousin's girlfriend? Why? Kilala mo ba si Lucas? You can trust me, Kiana." May nalala lang kasi ako na isang lalaking mayaman noon na may anak na Liza. Umihingi ako ng tulong dahil dinudugo ako pero sa halip tulungan kami, pinagsalan kami ng gate." Mapait nitong sabi. "Jesus!" Aniya at saka sinulapan si Elora. "Dalawa kami noon na babaeng muntik makunan ng government hospital na pinagdalan sa akin ni Lola. Sa awa ng Diyos, kumapit si Yesh sa akin. Yung kasabay kong buntis, halos kakaalam pa lang daw na buntis siya na tuluyang makunan." "I'm sorry to hear that. Si Olive, girlfriend ni Lucas, she's a nurse. Actually, my ex. Ava naman is Liza's sister. Ava and Olive de la Peña." Agad lumipad ang mga mata ni Kiana sa kanya. Tapos pinakatitigan siya na sobra na para bang may nakakatakot sa sinabi niya or it was just his thoughts.
Diyos ko. Mula ng sandaling iyong narinig niya sa bibig ni Asher ang apelidong de la Peña, hindi na siya nagsalita pa. Kaya siya natahimik kanina nung banggitin nito ang pangalang Olive sa golf course. Biglang bumalik ang laala niya sa panloloko ni Liza. What a very small world indeed. Ang kanyang kaibigan ngayon na si Asher ay nakakabit sa de la Peña. Through that woman, Ava. Para tuloy siyang hinihilang umiwas kay Asher ngayon. Pero bakit naman? Ang unfair naman niya kung gano'n ang kanyang gagawin. Walang kinalaman si Asher sa nangyari sa kanya. Nagkataon lang na naging magkarelasyon ito at ang babaeng kapatid ni Ava. Di niya nakilalang babae na makita niya yon sa interview. Sa bagay, nababago ng perang mukha at katawan ng tao ngayon. Naparunok na lamang siya ng laway sa pagkalito. Kaya pala napakasama na ugali ng Ava na yon, dalma na sa amang West na may baluktot na timbangan. Timbangan ng kasamaan sa halip na katarungan. Namamayagpag pa rin pala ang mga de la Peña. Isang Asher Montenegro ang nabingwit ng kapatid ni Liza, kaya siguro nag-break ang dalawa ay hindi niya na to nakayanan pa sa ugali ng babae. Napihadong mana sa amang masamang ugali, and now that she knew, she would keep her mouth shut. Why? Ayaw niya magkwento ng masama tungkol sa pamilya ng ex ni Asher. Mahirap na. Baka mamaya siya magmukhang masama. Kahit paano minahal ni Asher ang babaeng yon. Let it be. Ang kanya na may nakaraan na rin at kung maaari, ayaw na talaga niyang balikan. Nang dumating sila sa lugar niya, wala namang ulan. Mahigit ng 5:00 ng hapon at pagpakagat na ang dilim. Pinagbukas pa siya nito ng pinto, bagay na talagang kinahihiya rin niya dahil ito ang boss ng lahat, pero pinagsisilbihan niya. Si Elora kinuha nito sa likod ng sasakyan, tsaka pinasok sa loob ng bahay. Oh, nandito na pala kayo. Akala ko hindi kayo natuloy. Makahulog ang sabi ng Lola Belen niya. Sabi kasi nitong si Kiana sa mulang punta nila eh. Di po ako papayag na hindi matuloy ang pangako ko kay Elora. Sagot ng binata na parang wala namang hard feelings dahil sa ginawa niyang pagtakas. Nandito na po sila. Sinusoli ko na. Wala pong galos yan la. Natawa si Ellie. Salamat. Tutuloy na rin po ako. Ha? Hindi na ba kayo kakain? Hindi na po, la. Det. Baring nito sa kanya. Sige, salamat. Yumukod naman to at hinalikan si Elora sa ulo. Good night, baby. Good night po, Tito Heyos. Muling tumingin sa kanya ang binata bago tumalikod kaya naman sumabay siya rito papalabas para ihatid to sa sasakyan nito. Where's Mang Agosto? Tanong nito sa kanya. Ay, nasa bahay na niya. Nandito na naman kasi ako at may kasama na sina Lola. It is still unsafe. Babae kayong 3 rito. Iba pa rin yung nandyan si Mang Agosto. May mga kapitbahay naman kami. Tsaka matagal na kami dito at maayos naman parati. Salamat sa concern. Just make sure to lock the doors first. Mahirap na makaligtaan ninyo nakabukas. Tumango siya rito. Tumigil na siya dahil nasa gate na sila. Ingat! Paalam niya kay Asher. Thanks. Good night. I'll see you on Monday. Good night din. Yun lang ang naging sagot ng dalaga habang ito naman, tinignan na muna siya sa mukha bago tuloy naglakad papunta ng sasakyan nito. Siya naman nilock na ang gate dahil hindi na sila lalabas pa. Nang tuluyan na makalayo ang sasakyan ni Asher, tsaka naman siya bumalik sa loob.